Kami po sa Pinoy Palaboy, saludo po sa lahat ng mga magsasaka at sa lahat ng mga backyard racers. Kayo po ang dahilan kung bakit mayroong pagkain sa bawat Pilipino. Sa mga nais po magsimula sa pagsasaka o kaya pag-aalaga ng hayop, una, dapat po may alam. Hinanyahan ko po kayo na manood ng AgriSenso. Sa agrikultura, aasinso ka. At kasama natin sina Inday Badyang at Claritita tuwing Lunes hanggang Sabado, 1:00 ng hapon, live sa Facebook page ng AgriSenso sa agrikultura. Siyempre, kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga backyard racers. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Caplet, at Panamox Forte, Intenso Premium, Intensio Power Stag, Intenso Plus, at ang Worms to Go. Kaway-kaway! Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Caplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Caplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Caplet, kantabay ko lagi. Nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Badyang o Claritita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet o Panamox Forte o sa Intenso Premium, Intenso Power Stag o Intenso Plus. Magandang araw ngayon. Magandang araw ako ngayon. Magandang araw, follow on Visayas and Mindanao. Welcome na naman sa ating panibagong episode sa programang AgriSenso sa agrikultura. Aasenso ka kasama ang inyong Claritita. Woo, 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 woo. Ako na lang yung mag-effect. Woo, 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 woo. Yun! Ayan! Thank you! thank you. Okay, thank you po. Samahan niyo po ulit ako ngayon sa isang oras na naman na puno ng chika. And of course, chika po, nakapulutan po ninyo ng impormasyon. And of course, ang mga tips po na pwede niyo pong i-apply sa inyong pag-aalaga ng mga hayop, diba? So, hindi lang po ako nag-iisa ngayon dahil kasama ko po later on si Ka-Farming Angat Ka. And of course, ay magbibigay din po sa atin ng Agribalita si Inday Badyang. Okay, so okay po, sanay naman tayo na nag-iisa ngayon. Wala po tayong choice. Magpapatuloy po tayo sa ating programa. Importante po ay andyan kayo. Yan, thank you. Importante po ay andyan po kayo kasama ko. Hindi ko man kayo nakikita. Ramdam ko naman ang inyong support at ramdam ko po ang inyong presensya kahit hindi ko po kayo nakikita sa harapan ko. Maraming salamat po. Sana po ay samahan niyo po ako ngayon sa isang oras na magbibigay po ako sa inyo ng mga impormasyon and of course,
sana po ay makatulong po sa inyo ang aming naihatid po ng mga impormasyon dito sa programang AgriSenso. Ayan, shout out po sa ating mga followers, sa mga viewers po ng Regional News Group o RNG Luzon, kung saan po tayo ay mapapanood din sa Facebook page ng RNG Luzon at dito po sa ating ka-farming, Angat Ka. Maraming salamat po, and live din po tayo na mapakikinggan sa ating mga Kings radio stations dyan po sa Visayas at dito po sa Mindanao, sa may San Francisco, Agusan del Sur, and dito po sa Davao Region. Maraming salamat po. And if ever meron po kayong mga tanong or meron po kayong mga greetings out there, maaari nyo lamang pong, of course, wag po kayong mahiyang isulat ang inyong mga greetings o yung mga shout out or messages nyo sa ating comment section box para po ay magpatuloy tayo later on. If ever meron kayong mga greetings, babasahin po natin yan siya. Huwag po kayong mag-alala, babasahin po natin yan. Ayan. So, abangan niyo po later on yung ating Agri-Balita. And for the meantime, ibibigay ko na po sa inyo ang ating Agri-Unique Chika for today. Meron po ba kayong mga challenges na nai-encounter sa inyong pag-aalaga ng mga hayop? Okay, isa na dito itong mga challenges ngayon ng ating mga hog raisers. Hindi pa po nawawala yung ating African swine fever. Andyan pa po yan siya. So, meron pa pong mga lugar dito sa Pilipinas na infected pa po ng African swine fever. And I think dyan po parts sa may Iloilo province, meron pang African swine fever. At dito po somewhere sa may South Cotabato, ay alam kong meron pa rin mga infected places ng African swine fever. I don't know sa ibang lugar. I hope na ang ating mga farmers dyan, yung mga hog raisers natin dyan, ay alam kong nakapaghanap na kayo ng mga alternative ninyong kumbaga alternative ninyong aalagaan ng mga hayop. Okay, hindi lamang sa baboy kasi bawal talaga yan. Kasi I think 2 years pa yung hihintayin ninyo bago kayo repopulate again ng baboy o mag-alaga ulit ng baboy. So, tiis-is muna, or if ever, hindi kayo makatiis sa pag-aalaga, pwede naman kayong mag-shift ito pagmamanok or pagkakambing. Okay? Yan po yung marami po tayong mga alternative ways or pamamaraan na kaya ninyong itaguyod, kaya ninyong panindigan sa pag-farming, ay why not? O, diba? So, importante lamang ay huwag po kayong mawala ng pag-asa sa inyong pagsasaka. Dahil kung kayo po ay mawawala ng pag-asa, paano na po yung mga Pilipinong umaasa sa inyo na magkakaroon po ng pagkain sa kanilang hapagkainan? Kaya nga, yun din ang problema nila doon sa mga nag-aalaga ng baboy na mahal nga ang feeds, pero po, mura po ang bintahan ng live weight. Pero I think meron na akong mga nababasa na mga lugar na parang nag-i-improve na po yung bentahan ng kanilang live weight. Hindi na po siguro siya sa 130 pesos. I think meron na pong nag-i-increase into 180 pesos to 220 pesos. So depende na po yan siya sa lugar kung saan po kayo nakalocate ngayon, depende po yun sa lugar kung magkano po yung presyohan ng mga live weight po ng baboy dyan sa inyong area. So, ayan! So, importante po na yung mga challenges na inyong na-encounter ay meron po kayo napulot ng mga leksyon at magiging, kumbaga, basihan na po yan ninyo next time sa inyong pag-aalaga ng baboy. Yan po ang ihahatid sa atin, of course, ng ating content creator. Walang iba na si Ka-Farming, Angat Ka. Roll VTR! Hello po, magandang araw po. Kumusta po? Live na naman tayo dito sa Ka-Farming. Angat Ka, dito muna tayo nag-live ngayon para may gusto lang na tayong i-try dito sa Ka-Farming. Angat Ka muna na itong pagla-live natin. So ayun, kumusta po? Ngayon naman ang itatopic na naman natin ay tungkol dito sa pag-alaga ng kambing. Marami pa din kasi mga nagtatanong tungkol dito sa pagsisimula sa pag-alaga ng kambing. Although marami na tayong content, marami tayong mga naging topic na tungkol dito sa pagkakambing. Pero marami pa rin mga katanungan, kaya dito i-share natin ulit yung mga pamamaraan or kung paano kami nag-start sa pag-alaga ng kambing or paano ba dapat, based on sa naging experience natin sa mga challenge na naranasan namin, kung paano ba dapat tayo mag-start doon sa pagkakambing. So, yun yung i-share natin ngayon. At bagong lahat, double check lang natin kung talagang gumagana ang live natin. At tayo ay nagsha-shoutout din dito sa mga may katanungan. So, masagot tayo sa katanungan dito live din kapag nababasa natin yung inyong komento. So, ayan. Yan, magandang araw po. Kumusta po? Ayan, play muna natin to.
So, okay so far. Okay, so good. Narinig natin ang ating audio. So, nag-audio test tayo para malaman natin kung talagang gumagana yung audio natin. So, yun po, sa pag-aalaga ng kambing, ito may background tayo dito. Kaya meron tayong nilagay na video dito sa pagkakambing dahil ito yung topic natin. So, yun po. Kumusta po kayong lahat? Sa mga nasa pa-shoutout, comment lang kayo. Babasahin natin. So, yun po. Doon sa pagsisimula namin na mag-alaga ng kambing, mas pinili namin noon na mag-start muna sa... Noong una, actually, bumili muna kami ng isang barako, tapos isang magnanay na kambing, yung unang nabili namin. Tapos doon ko na-realize na hindi pala pwede na yun yung gagawin kong barako pa rin doon sa inahin. Matapos kong mapanood yung napakaraming mga content, napakaraming mga seminars din, since sumasali tayo sa mga trainings din, nanonood tayo. So nalaman natin na hindi rin pala maganda na inbreed kasi yung nakuha namin sa isang breeder lang. So yung barako, posible na anak na siya nung inahin, di lang nila masabi kung anak na daw nun kasi hindi raw nila masyadong nababantayan kung kaninong anak yung kambing na yon kasi busy sila, more on caretaker lang kasi yung nag-alaga nung time na yon. Hello po kay Ka-Farming, may CCTV galing. Hello po kay Farming Ani Agkang. Hello po, magandang araw po. So, yun yung naging naging desisyon ko na ibenta ko yung lalaki. Bumili na ako noon ng yun, magnanay at saka isang lalaki. Na-decide ko na ibenta ko yung isang lalaki na kambing, no? Ibenta ko yung isang lalaki na kambing para maghanap ako ng kambing sa iba pang breeder para yun yung ipapalahi ko. So yun yung ginawa natin. Saka nagdagdag ako after mga ilang weeks kasi naghanap ako noon ng kambing kasi talagang na-inspire ako na mag-start na mag-alaga ng kambing. Talagang nagpursige ako kung paano ako maghanap. Pati sa Facebook, nagpo-post ako. So, yun nga pala, sa mga naghanap din ng kambing, kasi marami mga nagtatanong paano daw makahanap ng kambing na alagaan. So, madalas na sa mga backyard breeders, yung iba may mga malalaking breeders din, nag-aalaga na rin sila ng kambing. So, pwede tayo doon maghanap ng ating alagaan. So, kasi itong kambing, kaya napakaganda rin ito. Yun na nga, tulad ng nabanggit natin lagi, itong kambing kasi, mga damo kinakain nila. Hindi na natin kailangan pang bumili ng mga patuka. So, ang puhunan natin ay yung pinambili lang natin doon sa kambing. Kung may space naman tayo, yung lugar natin may damo. So, tulad nitong nasa ating video, may mga damo dyan, may espasyo na madamo. So, sobrang sayang naman ng damo kung mapapabayaan natin. At saka, ang hirap lagi na lang nating nililinis. So, ba't di na lang tayo maglagay ng kambing? Yung kambing, habang tumatagal, pwede pang dumami. Lalo na kung swertehin, mga anak yung kambing ng 2, 3, at after 5 months, so 5 buwan lang naman nagbubuntis ang kambing. So, yun yung gusto natin. Kaya nagustuhan ko talaga na mag-alaga ng kambing. Lalo na itong kambing, ang daming upgrades. May iba't ibang lahi. So, yun yung ginawa ko noon. Naghanap ako ng kambing hanggang sa nakuha ako. Mabot ng 5 yung inahin namin. Tapos nagkaroon kami ng isang barako na pinagpalit namin galing na sa ibang farm yon. So, nagiging 6. Actually, nasa vlogs natin yun. Simula nung start tayo. So, makita nyo yun dito sa mga vlogs natin sa Farming Business ATBP, sa Farming Business ATBP sa Facebook, sa YouTube. No, pwede niyo yung hanapin doon sa pinakasimula namin. Yun talaga ang panimula namin. Sobrang talagang challenging din. Pero so far, na natin siya naayos natin dahil nga doon sa mga panonood natin ng mga seminars, inaalam natin kung paano siya alagaan. So doon tayo natututo lalo kung doon sa pag-aalaga ng kambing at doon natin nalaman na kailangan pala yung lalaking kambing ay hindi dapat kapatid or nanay or tatay ng mga babaeng kambing para hindi magkaroon ng inbreeding. Kasi usually, sa backyard farming, madalas, lang yun, mga magkakasama, magkakamag-anak lang yung mga kambing na inalagaan natin. So, ganun lang yun talaga, no, madalas. So, sa amin, yun na yun, talagang na-excite ako. So, ang ginawa ko, bumili kami ng kambing. Tapos sila mama, sila papa, kasi nasa Maynila ako noon. Tapos yung magulang ko sa probinsya. So, nagtayo sila ng pabahay ng kambing na simple. Nung una nga, nandun lang sa landahan yung lutuan ng niyog. Kasi sa area namin, ito kung makita ninyo, may mga niyog-niyog dyan. So, niyogan kasi sa lugar namin. Kaya na may lutuan ng niyog. Yung lutuan ng niyog, may bubong kasi yun. No? Doon niluluto ang niyog. Kaya, bihira lang naman kasi nagluluto ng niyog doon. Tag-kupras minsan after ilang months pa bago mag-kupras kapag may magulang na ulit na niyog. So, nagagamit yung bahay na lutuan ng niyog. Doon muna namin nilalagay yung kambing. At after ng ilang mga araw, no, napag-decide ng mga magulang ko, na-inspired din kasi sila dun sa kambing, na gumawa din ng pabahay. So, ayun, nagawa sila ng pabahay. Ako kasi nasa Manila ako nag-work. So, yun ang ginawa nila. Tapos,
Pinatuloy-tuloy lang namin yun, tapos pinapastol nila yon yung kambing, hanggang sa nanganganak kasi may 5 babae, 1 lalaki, nanganganak yung mga kambing. Medyo dumami, umabot ng 20, lumagpas pa, kaso nabawasan din kasi nabebenta namin yung mga lalaki. At kung minsan di rin maiwasan na may mga pagkakataon din na nanghihina yung mga anak, lalo na yung mga maliliit pa kapag inaabot ng ulan. So may mga ganun, ang bilis lang din pala nila ma-stress. Doon ko na-realize hindi rin pala ganun kadali mag-alaga ng kambing. Hindi rin pala ganun kadali kung gusto natin ng maramihan agad. Hindi rin pala ganun kadali yun. So kailangan step by step, mas best talaga na step by step yung pag-alaga natin ng kambing, pakonti-konti muna, para habang tumatagal, habang lalong dumadami, mas lalo tayong natututo. Kasi kung maramihan agad, yun yung risk, baka magkasakit, so sobrang masayang. So, yun ang yun yung learnings na natutunan namin. At bukod doon, kasama doon sa learnings natin, yun, kailangan nating ipa-improve lalo yung immune system ng mga alaga nating kambing. So, doon namin na-discover na gumamit nito. So, itong King's Vita Plus, ito lagi nating pinopromote, lagi nating nilalabas kasi ito yung may malaking tulong doon sa pag-alaga namin ng hayop. Ayan, King's Vita Plus na vitamins. Kung hindi pa kami gumagamit nito, talagang yung mga kambing namin, sobrang hina ng immune system. Ang bilis magkasakit. Ang hirap pa naman kapag yung kambing natin nandun na sa point na may mga sakit na. So, parang ang hirap pagalingin, lalo na kung nanghihina, hindi na masyadong makatayo. Minsan nga ang solusyon na lang ay talagang ginagawa na lang ng pangkatay. Lalo na kung hindi naman malala o yung sakit ay hindi naman nakakahawa. So, di ba? Kasi sobrang sayang. Sobrang sayang din. Pero doon sa point na natutunan na natin, nalaman na natin yung paggamit nito doon sa mga alagang hayop, King's Vita Plus. Ayan. Nababawasan na yung mortality ng kambing natin kasi mas malakas na sila. Mas mabilis pang gumanda yung pangangatawan nila, mas nagiging makinis yung balahibo. Yun yung mga naging experience namin ng paggamit namin nito. Kaya ako, ito ay hindi lang naman basta ang pagpupromote. Ito ay sinishare ko din sa inyo kasi kami mismo nasubukan namin yung galing ng vitamins na to. King's Vita Plus na vitamins. Ito rin ay rehistrado mismo sa Bureau of Animal Industry. Ayan. Yan, registered siya sa Bureau of Animal Industry sa numerong VDAPM 18099. Kaya ako, naniniwala ako dito dahil talagang yung mga sangkap na ginagamit dito ay pasok mismo sa standards ng Bureau of Animal Industry. So, yan yung ginagamit namin na vitamins dun sa aming mga kambing. Hindi lang sa kambing, actually lahat ng hayop nga, ito na yung ginagamit ko kasi talagang napatunayan ko na ito ay talagang nag-work dun sa alaga namin. Kung dati yung mga manok nagkakasakit, share ko lang din yung mga experience din namin. Yung dati yung mga manok namin, meron ngang maraming ngang nag-comment din na minsan naparami na yung manok nila. Nung dumating yung arata, yung dungoy, napakaraming sakit kasi minsan, kahit na naparami na natin, doon naman, yung time na yun naman, dumadating yung mga sakit, sobrang nasasayang. So, nauubos yung mga alaga natin. So, ang ginagawa namin, pinapalakas ang immune system. Kahit nung time na uso na yung mga dungoy dun sa area namin, yung aratay, so far yung mga manok namin talagang tumitindig. Yan, walang nanghihina nung time na yon. So ito yung ginagamit natin, King's Vita Plus. Pero iniiwas din natin syempre na ilapit sa ibang mga manok, lalo na yung mga manok na may mga sakit. Diba? So nakakulong naman yung mga manok namin, naka-fence sila, yung lambat ng manok, yung naka-net sila. So far hindi naman sila naapektuhan, hindi naman sila nadali nung aratay. Kasi yun talaga pinakatakot ko sa lahat sa pag-aalaga ng hayop, pinakatakot ko ay yung sakit talaga. Kapag naabutan din ng sakit, kahit na pinarami natin, naparami na natin, pag dumating yung point na yung mga sakit na yun ay nandun na sa area natin or pumasok na doon mismo sa manukan natin, sunod-sunod na yan, sobrang sayang. Yung iba nalalaglag na lang ng kusang yung mga manok nila, yung mga kambing nila nanghihina, nagkakasakit, talagang nakahiga na lang, minsan di na makatayo. So sobrang nanghihina yung tayo doon sa mga baboy, sa mga biik, ganun din. Yun din yung challenge minsan. Yung mga baboy na nagda-diarrhea, mga inilalagnat, inuubo, Kapag nahayaan natin, bilang na lang yan na nanghihina, so mga susunod na araw na mamatay na naman. Sobrang sayang, ang tagal natin inaantay yung mga baboy, yung inahing baboy, mula biik, pinapalaki natin hanggang 8 months. 8 months natin siyang inaalagaan para maging inahin. Tapos nung inahin na siya, pinasampahan natin nung naglandi na, tapos nagbuntis siya ng 4 na buwan, almost 4 months. Tama ba 4 months? Nagbuntis siya ng almost 4 months.
Tapos nung nanganak na, mga ilang araw lang, namatay naman dahil dun sa pagkakasakit dahil sobrang hina ng kanilang immune system. So yun yung pinanghihinaan namin, yun yung kinatatakot ko lagi dito sa farming, sa pag-aalaga ng mga hayop. No, maging sa mga pagtatanim, meron din diyan yung mga insekto, yung mga peste, ang daming problema actually sa farming, ang dami natin kailangan ayusin. Kaya sa amin, lahat ng mga naging problema namin, yun yung hinanapan natin na solusyon. Kaya napunta tayo sa paggamit nitong King's Vita Plus. No, ito, napunta tayo sa paggamit nito doon sa mga alagang hayop para masigurado namin na talagang mapapalakas namin yung immune system nila. Kung dumating man sa point na may talagang sakit na hindi natin maiwasan, at least malakas yung immune system ng alaga natin na hindi sila bastang tabuyan, hindi sila bastang tamaan ng sakit. Kung may tamaan man, siguro konti lang. Pero sa amin, ito na yung talagang ginawa namin shield sa ngayon. Based on experience naman, talagang malakas sila. No? Dahil ito ay meron na siyang multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, probiotics. Ayan. Yan, kumpleto na siya halos sa lahat ng kailangan nating mga hayop para hindi magkasakit. So, ayan yung gamit natin. King's Vita Plus na vitamins, ito yung itsura niya. So, yan yung powder siya, na hinalo lang. Actually, ito, sobrang na rin, malaking bagay na to, kasi yung isang pakete, ito, kahit kung nagpi-feeds tayo, isang sakong feeds, pwede natin mahihalo to. No, sa 3 kilong feeds, isang kutsara, pwede natin kunin to, isang kutsara, ihalo natin sa 3 kilong feeds, or sa tubig, kapag meron tayong 4 na litro na tubig, haluan natin ng isang kutsara, pwede na rin. Minsan nga, tinatansya ko lang kasi wala namang overdose. Safe na safe siya dun sa mga alaga. Safe na safe sa mga alagang hayop. Wala siyang overdose. Kaya, ito yung ginagamit natin. No? Yan. Tsaka, inulit natin, rehistrado siya mismo sa Bureau of Animal Industry. No? Proven and tested na rin siya ng karamihan ng mga nag-aalaga. Maging kami man, proven and tested namin siya. Yan. King's Vita Plus. At ito ay nabibili naman sa mga agri-vet stores, sa mga magtatanong. Sa mga agri-vet stores, sa Shopee, meron din ito, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Iba yung mga nababanggit na, iba yung mga, marami kasi nasabi, Vita Plus, no? Iba yun. Yun ay gamot sa, alam ko, sa pangtao yun, yung mga narinig natin dati sa, yung mga sa networking. Ito, iba naman to, ito yung panghayop naman. Pero hindi sila magkasama, magkaiba silang kumpanya. So, ito, King's Vita Plus mismo. Kapag hinapin natin, King's Vita Plus mismo ang pangalan. So, yan yung mga ginagamit natin para sigurado tayo. So, yun dun sa pagkakambing, yun yung ginawa namin. Nagtayo ng pabahay na simple lang, tapos tuwing umaga, pinapastol. No? The best daw magpastol ng kambing tuwing alas 8, alas 9, alas 10, kapag yung mga damo ay tuyo na. Ituyo na yung mga damo, yung mga hamog-hamog ba. Wala na yung mga hamog-hamog dun sa mga damo. So, dun daw ang best time na ipastol yung kambing natin. Tapos tuwing hapon naman, mga alas 4, ganon, ibabalik na rin natin sa pabahay or alas 5. Yung iba nga, pinapastol nila saglit na ilang oras lang, nilalabas lang nila dun sa damuhan. Tapos yun, pinapakain, tapos binabalik din agad dun sa pabahay nila. Yung iba naman, ang paraan nila ay meron silang tanim no mga napier grass or yung mga kapag may makuha mga silage mula dun sa mga dahon ng mais. So yun naman yung pinapakain nila. Meron lang pabahay yung kambing, nandun lang mismo sa loob ng bahay. Binibigyan lang nila nun ng mga napier grass. Yung napier grass, napakadali din itanim. Damo siya na pwede natin i-harvest, tapos tutubo siyang ulit, tapos harvest na naman tayo sa mga susunod na, sa mga ilang araw, ilang linggo. So may papakain ulit tayo na tuloy-tuloy dun sa mga kambing natin. So may iba, meron silang 2 hektarya. Ang ginawa nila, yung 1.5 hektarya, tinamnan nilang napier grass, tapos yung maliit na space doon, nagtira sila na nandun yung kambing nakakulong. So iba, 1 hektarya nila, ganun din, may bakanting space sila, nandun yung bahay ng kambing, nandun yung kambing sa loob. Tapos, tinamnan nila ng buo ng napier grass. Tapos, may mga saging din. May ibang mga pananim lang din na pwede nila makuha bilang pangbenta nila. Kasi yung mga daon ng saging, pwede rin naman magamit. So, yun yung pamamaraan nila. Yung iba, niyugan. Sila rin ng niyugan. Doon nila tinatanim yung napier grass. Kaya, hindi nasasayang yung lupa. Kasi may ibang produkto. Halimbawa, may niyog, may saging. Tapos, may napier grass na damo na kinakain ng kambing. So, yun yung talagang yung area nila talagang sulit na sulit, no? Hindi nasasayang yung space, talagang lahat nagagamit. So yun yung pamamaraan ng karamihan din ng mga nag-aalaga ng hayop, nag-aalaga ng kambing, ng baka, ng kalabaw, nagtatanim sila ng napier grass. Kung tatanong mo saan ba nakikita ang napier grass, may mga nagbebenta niyan online sa Facebook, sa Shopee, sa Lazada. Meron mga nagbebenta ng napier grass na
Yung ang tinatanim niya, parang tubo siya eh. Parang tubo or kasaba na ano lang yan. Yung kahoy o sanga niya, yun yung tinatanim sa lupa. No, parang tubo. Yun yung ano niya, yun yung setup niya pagtatanim noon. So, napakalaking tulong na rin yun doon sa ating pag-alaga ng kambing. Tapos doon sa amin, ganun yung ginawa natin. Pinapastol sila ni Papa, tinatali hanggang nung medyo dumami na. Yun doon na namin naisip na gumawa ng kulungan ng kambing, tapos doon sila sa loob nakakulong lang. Kasi kapag pinapakawalan natin yung kambing sa labas, sobrang nakakaano din eh, kasi pwede tayong makaperwisyo doon sa kapitbahay kasi yung mga pananim nila pwedeng kainin. So mas maigi na safe yung pag-alaga natin ng kambing na hindi tayo nakaperwisyo, kundi nakakuha tayo ng benepisyo, hindi perwisyo. So para at least maging ano rin tayo, mapaunlad natin yung ating farming na hindi tayo nakakasagabal sa iba. So, yun yung magandang paraan. Kung hindi naman kaya yung lambat muna, ipapastol na lang natin. Actually, tinry nga namin yung kambing namin, ipasok doon sa loob ng net ng aming mga manok. So, para hindi sila lumabas, siguro sanay din sila, siguro sanayin lang din natin. Kasi mas mura yung net ng manok. So, based sa experience namin, nag-try kami nun, although saglit lang, siguro 1 week lang, yung kambing na nandun sa loob ng fence ng manok kasi madamo eh. So pinasok namin doon para kainin ng kambing yung mga damo. No, may mga kugon kasi doon na pwedeng doon magpugad yung manok. So imbis na linisin, pinasok namin kambing para mabawasan yung damo. At nakakatulong rin naman sa kambing kasi yun, libre na pagkain nila nasa loob. So yun yung pamamaraan namin. No, so far nagtry kami 1 week lang. So kung gusto niyo i-try, so, pwede niyo subukan pero hindi guaranteed na talagang mag-work siya ng pangmatagalan kasi hindi ko pa siya na-try ng pangmatagalan. Pero kung nais nyo subukan, pwede nyo rin i-try. Kasi dito sa farming, hindi naman siya yung talagang fix na kapag ito yung ginawa natin or kapag matagal na tayo dito, talagang magaling na tayo. So dito sa farming, kailangan din natin mag-upgrade or kailangan din natin na mag-learn lagi. Marami kasing mga pagsubok din na pagdadaanan, marami mga challenge. Hindi rin ganun kadaling kumita dito. So medyo matagal kailangan ng tiyagaan kasi kapag nagmamadali tayo, mas mataas yung risk. Marami yung mga nagmamadali, nag-alaga ng halimbawa, mga nag-alaga ng itik, nagmamadali, gusto agad mangitlog yung itik. So ginawa, nag-alaga na ng mga ready to lay na itik, tapos nabili nila ng medyo mahal, tapos nangyari, nahirapan ding magpaitlog, matagal ng itlog. So nung binenta na nila yung itlog, hindi na sila nakabawi dun sa gastos kasi nagpapakain pa sila ng feeds. So sobrang laki ng gastos. May iba naman, ang pamamaraan nila, no, dun sa itik, nag-start sila ng kaunting itik muna, inalagaan nila, binigyan muna ng mga pinapalaki nila, no, mula sa sisiw, binibigyan nila ng mga, nung una, feeds muna, syempre, mga sisiw. Tapos nung medyo pinapalaki na, mga 1 month, 2 months, hanggang sa bagong mga itlog, ginagamitan, binibigyan muna nila ng kangkong, mga gabi, kamote. So may mga alternative silang binibigay. Or yung iba, pinapakawalan nila doon sa palayan, kapag nangingitlog na, ganun din. Kasi kapag sa palayan, ang dami nilang nakakain, kain sila ng kuhol, mga suso. So talagang sumasapat doon sa pangangailangan nila para mangitlog, yung pagkain na nandun sa palayan. So ito, based mismo sa experience namin, kasi kami na-try namin ito noon, pero maliit pa ako noon. Kasi dati yun yung baon ko lagi nung elementary pa lang ako, itlog nung itik na inalagaan doon sa palayan, na hindi naman binibilhan ng feeds. So, yun yung pamamaraan namin noon kapag malapit sa palayan, pwede tayo mag-alaga na makatipid din tayo. Kasi yung mga itik, masinop sila. Kinakain nila yung mga damo, mga insekto, yun, mga kuhol, mga suso. So, yun yung malaking tulong din kapag step by step yung pag-aalaga. Huwag natin masyadong madaliin kasi kapag minamadali natin, doon tayo nagkakaproblema. So, yun. Ganun din sa kambing. No, kapag lalo na may mga kambing ngayon na napakamahal, lalo na yung mga bagong breed, mga hybrid, no, kapag nag-start tayo at nakita natin yung kapitbahay natin, ang ganda, maunlad yung kambingan nila, guminawa yung pamumuhay nila, so ginaya natin, nag-alaga tayo ng maraming kambing agad. Ang problema naman, no, nung nagkakasakit na, taranta na tayo kasi ang mamahal, ang laki ng gastos natin, inubos natin lahat ng ipon para doon sa pamumuhunan natin sa kambing. So, nung nagkakasakit na, so sobrang nasayang na naman, naubos yung pera. So, talagang ang taas din ng risk kapag ganun. Kaya mas maganda, start small muna. Kunti-kunti muna. Maliit lang yung puhunan mo. Ang gagamitin mo lang yung tiyaga, isipag mo. Halimbawa, bumili ka muna ng 5 kambing, at isang lalaki. So, yun muna alagaan mo. Kung gusto mo, start ka muna ng native para aralin mo muna ng maigi. Huwag ka muna dumirekta dun sa mga mas mahal na kambing, yung mga hybrid. No? So, mga purebred. Depende sa ano rin natin.
Depende rin naman sa status, sa pamamaraan natin. Kasi marami rin namang magtuturo dyan kung gusto natin na mag-alaga ng mga hybrid. So may mga farm naman dyan ng mga hybrid. So pwede rin naman tayo magtanong, tuturuan nila tayo. At kung yan naman ay hobby lang din muna natin, hindi naman natin inubos yung ipon natin, so pwede naman natin gawin yon. Pero kapag yung ipon natin ay sakto lang, huwag nating ubusin yan para sa ganon. Start small muna. Kung talagang meron tayong 100,000 na ipon, simulan mo natin kahit 10,000 lang muna para dun sa pagkakambing natin. Huwag muna nating ubusin lahat yun. Kasi kailangan muna natin pag-aralang maigi sa simula. Kailangan nating alamin. At importante, kapag nag-alaga tayo ng hayop or kapag nag-business tayo, kung gusto natin na business at tunguhin, kasi may iba-ibang kasi minsan nag-alaga tayo ng hayop bilang hobby lang, libangan natin, nag-alaga tayo ng hayop para meron tayong pang-ulam, yung itlog ng manok, pang-ulam natin, or nag-alaga tayo ng hayop para dun sa goal natin, meron tayong plano na gawin natin negosyo, na magiging source of income na natin sa future. So may mga ganong may mga ganong pananaw. Yung iba naman, hobby lang, hanggang tumatagal, naging business. So, may mga ganong sitwasyon sa farming. So, depende rin naman yan sa pananaw. Pero best talaga para sa akin, start small muna. Alamin muna natin, kilalanin natin maigi yung ating alaga, kung ano ba talaga ang kailangan niya sa actual natin pag-alaga. Kasi iba yung mga nakukuha lang natin doon sa mga seminars, iba yung mga nakukuha lang natin doon sa mga may experience na, sa mga nakasubok na mag-alaga, compare dun sa actual na nating ginagawa. Kasi depende rin minsan sa environment dun sa area natin, depende rin sa mga resources natin. Kasi may mga nagtanong nga, magkano nga ba ang puhunan sa pag-alaga ng kambing? So actually, para sa akin kasi, kung meron ka ng mga resources, kung meron ka masisilungan ng kambing, kung meron mga damo, kung meron ka namang maliit na halaga lang, pambili mo ng pampurga, tsaka vitamins, so pwede ka na magsimula at bibili ka na lang ng kambing. Hindi mo na kailangan ng malaking puhunan. Basta may resources ka na. Tulad ko nung bata pa ako, when I was elementary, high school, nung tambay pa ako sa amin, hilig talaga ako magtanim-tanim. Nagtanim ng mga kahoy. Si Papa naman may tanim na kawayan. So, yun. Ngayon, nung na ako dito, nag-engage na ako dito sa farming, dito sa pag-aalaga ng hayop, nung gusto ko nang magkaroon ng ganito, paramihin. Nung gusto ko na magkaroon ng mga pabahay, yung alaga kong hayop. So, meron ako nagagamit kasi noon, mahilig ako magtanim. So, yun lang yung advantage ko, siguro, kasi hindi na ako gumastos na malaki. Hindi na ako bumili pa ng kahoy, hindi na ako bumili pa ng kawayan, kasi meron na dun sa area namin. At higit sa lahat, yung tatay ko, marunong din karpintero. So, marunong siya magtayo ng mga simpleng pabahay ng mga kambing, pabahay ng manok. So, marunong siya. Hindi siya karpintero, pero marunong lang siya dun sa yung mga simple-simple lang na pwede nang tirahan ng hayop. Hindi na gumastos. Kasi kapag lahat yan gastusin natin, bibili tayong kawayan, bibili tayong kahoy, magpapagawa tayo ng pabahay, may karpentero, bayaran natin, mag-ayos ng farm, maglilinis ng farm, magpastol. Malaki ang kailangan din natin talaga. Hindi siya basta-basta, hindi siya ganun ka dali. Kailangan nating isiping maigi. Kasi kung ganun, prone din tayo sa malaking pagkalugi. May malaki ring risk yun. Kaya sa amin yun yung paraan namin na pag nag-aalaga kami ng hayop, kailangan meron kaming available. Or kapag may ginagawa kami, tinitingnan namin kung ano yung resources na available sa paligid, ano yung resources na pwede namin gamitin. So, yun yung mga pamamaraan natin sa pag-aalaga ng kambing. So, yung kambing, tulad ng natin, pinapastol lang natin sila doon sa mga sa paligid ng area. Tapos, ito yung hapon binabalik. Tapos, kapag yung kambing ay nanganganak na at iaawat na, pinupurga namin yung inahin at yung anak. Kapag awat na, sabay namin silang pinupurga. Paring inahin, kapag magbubuntis na siya, so ready na wala na siyang mga bulate. So, yun yung sa amin. May iba naman, yung iba nga, every month daw sila nagpupurga. So, depende sa pamamaraan din naman yan. Ay sa amin, ganun yung paraan namin tuwing mag-awat lang. Pag naawat na, pupurgahin namin sila both. Tapos, yung mga, yung mga lalaking kambing, so anytime naman pwede namin purgahin. Depende sa status. Kung tingin namin medyo mabulati na to, so pinupurga na rin namin. So, yun yung pamamaraan natin. Tapos yung King's Vita Plus na vitamins, yun talaga ang pinaka-formula namin na hinahalo dun sa mga pagkain or inumin ng mga alaga naming hayop. Sa kambing, pwede halo sa inumin. Or yung kambing natin, kung sanay kumain ng darak, pwede ihalo sa darak. Or kung sanay sila kumain ng feeds, pwede ihalo sa feeds. Ito yung ginagamit namin na pinahalo. Yan. King's Vita Plus na vitamins, ito yung mga ginagamit namin na panghalo doon.
Ayan, ito yung nagpapalakas ng immune system ng mga alaga. Tsaka ito ay rehistrado mismo sa Bureau of Animal Industry. Kaya safe na safe to sa mga alaga natin. Ayan. Kapag naman na dumadating sa point na may mga sakit yung alaga naming baboy, yung mga biik namin, kapag sila may diarrhea, no, sa mga nakasubok dyan, kapag may alaga kayong hayop, minsan, di maiwasan dumadating sa point na gano'n na nagkakasakit. So, ang ginagawa naman namin dyan, binibigyan namin ng Panamox. Panamox Forte. Meron ba tayo dito? Panamox Forte ang pinapainom namin. So, ito, karton lang. Meron tayo dito karton. So, ayan yon. Ayan, Panamox Forte. So, Panamox Forte kasi meron siyang amoxicillin, tylosin, paracetamol at carbocisteine. So, yun yung mga hinahalo na pinapainom namin. Sa biik, tinitingal siya. Pinapainom siya through syringe o kaya sa dropper, pinapainom siya para mamatay yung mga bakterya. At based sa observation namin so far, naging okay agad yung mga kambing namin. Isang inuman nga lang doon sa, biik, no? Isang inuman nga lang doon sa biik namin, gumagaling na sila agad mula sa pagpapainom namin itong Panamox Forte sa kanila kapag meron silang diarrhea. So, ganun din sa mga manok na may sipon, ubo. Wala pang ubo yung manok, no? So, ang biik kapag may sipon, ubo. Sa mga manok kapag may sipon, laway-laway, bulutong, kuray sa cholera, napapagaling nito. So, kahit ubo nga, ng kahit anong hayop natin, napapagaling nito. Dahil meron na siyang amoxicillin, tylosin, paracetamol, at carbocisteine. Panamox Forte naman yung pinanggagamot natin kung talagang makalusot pa man yung sakit. Pero, bihira na kami gumagamit nito dahil sa King's Vita Plus, napapalakas namin yung immune system ng alaga naming hayop. So, yun yung mga pamamaraan natin. Tapos, dito sa kambing, ano pa bang mga kailangan natin i-share? Kasi itong live natin, nabibase tayo dito sa mga katanungan din. Kaya, nagla-live tayo para meron tayong direktang contact. Actually, nagbabasa din tayo dito ng mga komento. So, ayan. So, yun yung pamamaraan din natin dito sa... Ayan, hindi nagalaw tong aking So, di tayo nakakabasa ng comment dito kasi naghahang tong ating monitor na to. So, yun yung pamamaraan natin sa pag-aalaga ng kambing. No? At kahit na simpleng pabahay muna, may silungan lang sila, lagi lang nating linisin. So, safe na yung mga alaga natin. Tapos, kapag tag-ulan, mas maganda na hindi na lang natin sila ipastol. Bigyan na lang natin sila ng pagkain sa loob. Yung iba, ini-air dry muna nila, pinapatuyo muna nila sa hangin yung mga kakainin ng kambing. Kumbaga, nilalatag muna nila hanggang sa tuyo na, wala nang basa-basa, wala nang hamog. Doon pa nila binibigyan sa mga kambing nila. So, yun yung mga pamamaraan din ng ibang mga nag-aalaga ng kambing na napupuntahan natin. So, may iba-ibang pamamaraan. Inuulit natin, ang kambing kapag napabayaan natin, nagkakasakit din. Kaya kailangan natin palakasin ang kanilang immune system. Dahil napakahina kapag nahihina sila, ang hirap na kapag hindi na makatayo at hindi na makalakad, nakahiga na, ang hirap pagalingin, no, based sa naging experience namin. Kaya ang ginagawa namin, pinapalakas namin yung immune system nila. Maliban na lang kapag malubha ang sakit, dalhin natin yan sa vet dahil sila mismo ang makakatulong sa atin dyan. So, ayan, ito, King's Vita Plus na vitamins ang ginagamit natin para doon sa pagkakasakit ng ating mga alaga. So, ayun. Ano pa bang kailangan natin i-share? So, ayan. So, ayun, at kapag may katanungan pa kayo, pwede kayo mag-comment at pwede kayo magmensahe para yan naman yung magiging topic natin sa sunod natin na live. So, yun lamang po muna sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po. Thank you so much, Sir Jade of Ka-Farming Angat Ka. O yan ha, ang dami na yun ha. Ang dami na niyang mga binigay sa inyo ng mga tips. And of course, kailangan talaga na maganda ang pangangalaga ng inyong mga kambing. Nasamahan niyo na rin ang makabagong vitamina. Huwag niyong kalimutan ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. So, di ba? Kaagapay niyo sa inyong pag-asenso ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Lalong-lalo na po sa mga nag-aalaga dyan ng kambing, baboy, manok, baka at iba pa. Lahat po, pwede po sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Diyan lamang po kayo ha. Huwag po kayong aalis dahil ibibigay po namin sa inyo later on ang ating Agri-Balita. Ako po pala si Manok Tambayan po at hinikayat ko po kayong mag-backyard farming dahil andito po ang asenso basta may kalaman at tiyaga lang po tayo sa mga gawain. At para mas lalo pong ma-inspire po sa farming, iniimbitahan ko po kayo na manood po ng Agrisenso. Kasama si Inday Badyang at Clara Tita tuwing Lunes hanggang Sabado 1:00 po ng hapon.
live sa Facebook page ng AgriSenso sa Agrikultura. Siyempre kasama ang ating mga produktong may puso para sa mga backyard racers. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox, Panamox Forte, Panamox Caplet, Worms to Go, Intenso Plus, Intenso Premium, and Intenso Power Stag. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may Panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Caplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Caplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamos, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Caplet, kantabay ko lagi. Hello all! It's another beautiful Friday ng hapon po sa ating lahat. Ayan! Kamusta mga higala, mga friends, mga kaibigan? Welcome, AgriSenso po at inyo pong kasama si Inday Badyang with Clara Tita over there. Ayan! So, buwag-buwag una mi karon. Ayan, hiwalay-hiwalay muna kami nang kami ay makarami. Ayan! But anyway, it's another wonderful afternoon po sa ating lahat na nawa po'y nasa mabuti po kayong sitwasyon this time. Chill lamang, ilang araw na lang bago magpasko. For sure, stress na ang mga madi at padi natin dyan sa kakaisip, ano kayong pwedeng gawin sa Pasko? Budgeting for the gifts, ayan, and everything, ayan. Pero don't so stress yourself on that, okay? Actually, though andun talaga yung being so commercialized na yung Pasko this time, it should be there are gifts and like that, but giving gifts should not be that expensive as long as it's all wholeheartedly been given by someone sa inyo. So that's matter mo. And syempre, the gift of life, the gift of the good health of your family, that matters, diba? So, why, for sure sa inyong napaka-busy schedule ngayon, ayan, pinipilit tapusin lahat ng bagay kasi nga weekend and other some preparations going out with the friends, ayan, ingat at enjoy po, okay? Anyway, bago po kayo mag rampa-rampa and all, ayan, samahan nyo po muna ako ngayong hapon. Of course, may ibang another good news na naman po akong isi-share sa inyo via Agri-Balita natin. Okay? So, ang Agri-Balita po natin ay mula po doon sa North Cotabato. Ayan. Ang ganda ng balita natin, promise ngayon, share. And as in, share ko sa inyo ha. Anyway, mga magsasaka sa North Cotabato ang nagtapos sa Farm Business School ng DAR. O, diba? So, ano yung Farm Business School? What does it, ano yung mga lessons, if ever? What are those discussions they have? And how, paano nakasali yung mga farmers natin? Okay? So, ayan, ito po yun. 31 o 31 na agrarian reform beneficiary on ARB ng New Caridad United Farmers Association sa Tulunan, North Cotabato ang natuto ng mga bagong pamamaraan sa pagsasaka, marketing, pagpaplano at pamamahala sa kanilang pagtatapos sa Farm Business School con FBS ng Department of Agrarian Reform or DAR. Ang FBS ay isang 25 hands
hands-on session na itinatag ng DAR, Agricultural Training Institute at ng mga lokal na pamahalaan sa lokalidad na naglalayong turuan ng mga magsasaka na maging mga negosyanteng pang-agrikultura. Ayon kay Roy Golios, isa sa mga nagtapos sa FBS, na ang programa ay nagturo sa kanila ng bookkeeping, cash flow, labor, market survey, networking at linkaging, decision making, business planning, product packaging, costing at selling. Sinabi naman ni Cherish Panya, ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2, na maging inspirasyon sa mga magsasaka ang programa upang magsanay at magsikap sa pagnenegosyo upang madagdagan ang kanilang mga kita. Ayan, so sa mga farmers natin is actually it's really an issue, or andun talaga yung problem na pag yung mga farmers kasi natin not so good in handling and how to expand more their businesses. So pag nagbebenta sila or ibibenta na yung kanilang mga produkto, they hire middleman to do it. Kasi nga, they would say they are not an expert to it. Hindi sila ganun ka magaling, so naghahanap sila ng pwedeng mag-middleman. In short, ang nangyayari is medyo nagmamahal yung produkto. So with this farm business school by the DAR, our farmers are being taught how to be a farmer and a negosyante in one. Ayun, tinuturuan kayo or tinuturuan sila how to handle their business, how to take care of their products, how to market it, na di na nila kailangan ng tulong pa ng mga middlemen. At the same time, they are taught how to, tawag nito, tinuturuan sila paano ikwenta yung mga gastos nila, yung kanilang kinita, yung kanilang mga liabilities and everything, para makita nila yung cash flow nila, kung meron ba talaga silang kinita or nalugi na sila for that. And other than that, how to do the business, the strategies. If you have a certain product na gusto mong ilabas, gusto mong magbenta ng mga sabon made of coconut, if you want to sell your banana chips, it's because you have a lot of bananas in your area. Turuan kayo paano ang saktong costing and siyempre ang sakto po na packaging for it. So lahat po yon with regards on exploring or expanding your business will be taught sa Farm Business School, which is every farmer should grab that certain opportunity. So if ever man na yung mga tawag nito, may mga FBS, ayan, may mga trainings about that, please, ayan, even if you're not a farmer, you're a son or a daughter of a farmer, o ano pa dyan, if you're interested, you have your family who's into farming and all, and medyo hesitant kayo with regards to marketing and all, that would be a great help. Ayan, laking tulong po yun. Ang government kasi natin, with the help of the government, the other private institutions are sharing these kinds of tips para po at least yung mga farmer natin, they can earn more with their products, diba? Yun naman yung importante, na kung may produkto ka, you're also confident on how to market it, what to do, and what you should do, and what are the things na pwede mong gawin if ever there are some problems that may come dun sa iyong negosyo. So mas maganda yun na you have na mas marami kang nalalaman na you can share, diba? If you're into, nakapag-aral ka sa FBS, nakasali ka ng 25 sessions nila, and you can share that to the other friends of yours in your community, that will be great. At least marami kayong mas nakakuha ng learnings. Okay, so do grab it, ha, if ever man na yung DAR is magpunta sa inyong mga lugar, o diba, after North Cotabato, magpunta na naman sila sa ibang lugar, municipio or what, to do the training. Halagora girl, mga auntie, mga uncle and all, join kayo, kasi it's really a good avenue of new learnings. Mas maganda yun na everyday we learn actually. So mas maganda yun na you have new learnings to take, new learnings to share, and syempre, new learnings na pwede nyo pong mai-apply sa inyong pagsasaka, pagnegosyo, at iba pa. Okay, ayan. So yan po ang ating Agri-Balita, mga friends. Ayan, hanggang sa susunod po, bukas ulit sa ating chikahan galore, of course, still sa ating mga balita at tips with Clara Tita. By the way po, ito po yung lingkod, Inday Badyang. Maraming salamat. Mayong hapon sa tanan. Oh, sinabi mo na yan, Day, ha? Bukas, ha?
Nandyan ka na bukas. Sabi mo yan. Take note. Nandyan ka na bukas. Thank you so much, Dai, sa iyong agribalita for today. Very inspiring, no, sa lahat ng mga magsasaka. O, di ba? Kahit mga magsasaka, basta willing pang matuto, ay meron talagang mga opportunity para sa inyo. For example po, itong Farm Business School ng Department of Agrarian Reform or DARS, di ba? So, very helpful po ito sa lahat nating mga magsasaka, lalong-lalo na po doon sa mga magsasaka na gustong maging negosyante sa agriculture. So, very, very helpful. Sana tayo din, makasali tayo dahil sa sa pag-aaral. para maging mas credible tayo, 'di ba? Mas marami tayong may impart sa ating mga viewers with regards doon sa ating mga natutunan. So willing po talaga kami, kahit po kami mga host dito sa AgriSenso ay gusto pa rin po naming matuto. Marami pa po kaming dapat nakakainin na butil ng bigas. Syempre, ano na lang po, marami pa po kaming kakainin na kanin. So, syempre, dapat luto na rin. Hindi tayo bigas. Syempre, luto na. So, kanin. Kasi po, everyday is a learning process. Everyday ay meron tayong dapat na matutunan para tayo po ay maging mas produktibo at yan po ay makakatulong po sa ating buhay, lalong-lalo na sa ating pagsasaka. Why not? Magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. O, diba? Yung iba dyan na hindi na nag-stop na sa pag-learn, tapos meron ng mga bagong teknolohiya na dapat i-apply sa inyong pag-aalaga ng hayop o sa pagtatanim, hindi mo na yan ma-apply, so hindi ka na makakasabay sa mga bagong generation, bagong pamamaraan ngayon, so ikaw ay ikaw ay mabebehind. Behind ka na masyado, so kailangan mo nang mag-step up, mag-level up sa iyong farming. So, step by step lamang po mga ka-agri. Huwag po kayong magpaka-pressure, step by step lang. At importante sa proseso na yan ay meron po kayong natutunan at mai-apply ninyo sa inyong hanap buhay, sa inyong pag-agrikultura. Okay, alright. Ayan. May na-mention kanina sa Agri Chika, ni Ka-Farming Angat Ka, of course, si Sir Jid, yung ating produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang dami na pong natulungan ng ating produktong King's Vita Plus Animal Feed Supplement, lalong-lalo na po sa mga backyard racers, mga hog racers, sa mga chicken breeders natin yan, sa mga nagmamanok, lalong-lalo na sa mga nagkakambing, mga nag-aalaga ng baboy. Ang ganda ng epekto ng King's Vita Plus sa kanilang pag-aalaga ng hayop. Sunod-sunod lang na paggamit sa King's Vita Plus, sa loob lamang ng 10 araw ay kitang-kita mo na ang kakaibang resulta na hatid ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Alright, number 1 animal feed supplement po, garantisadong epektibo at ligtas pong gamitin dahil ito po ay rehistrado po ng Bureau of Animal Industry. Okay? So, by-registered po siya. Ibig sabihin na sang-ayon po doon sa standards ng Bureau of Animal Industry ang mga produkto, ang mga sanggap na ginamit sa King's Vita Plus at ang proseso sa paggawa nito. So, wala po kayong dapat ikabahala, wala po kayong dapat na huwag po kayong kumbaga, ano nga sa Tagalog yung magduwa-duha, magtutu, magdalawa-dalawa. Huwag kayong mag-alanganin. Huwag kayong magdalawa-dalawa. Huwag kayong mag-alanganin sa pagpili, sa pag-purchase po ng King's Vita Plus. Kasi po, ang dami na pong natulungan ng produktong ito. So, kayo na lang po yung kulang para mapatunayan niyo po ang yung epektibo, ang benepisyo po na hatid ng ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement. And speaking with our products, tayo po ay available sa mga Agrovet stores. Okay, meron na po tayo dito sa Visayas and Mindanao. Of course, una po yung ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement na namamayagpag dito sa Mindanao at dyan sa Visayas. Ngayon po ay tayo po ay pupunta na sa Luzon and dyan na po available po ang ating produktong King's Vita Plus sa Luzon area. Particular po dyan sa my province of Ilocos Sur. Okay, Ilocos Sur. Kung saan po ay napakaganda ng lugar ng Ilocos Sur kasi marami pong mga tawag dyan, mga lalong-lalo dyan sa vegan, yung mga very romantic old places po ng ating bansaan dyan po siya. Alright. So dito tayo sa
Kalanutian, Sinaik, Ilocos Sur, ang BS Lightning Feed Supply. Lightning ba talaga ito? Kidlat ba talaga ito? O baka lighting lang ito? Sorry po, baka lighting lang po. Ano ba itong show ko? Ayan. Dito na naman tayo sa Barangay Balaling, Bantay, Ilocos Sur. Available po ang ating produkto dyan sa Angel Ron Pet Supply and A-Shop. At dito na naman tayo sa Barangay. Barangay Rosario Cervantes, Ilocos Sur, Ampayan General Merchandise. And sa may Sakaburao, Santiago, Ilocos Sur, ang Princess Agri Supply. Alam kong princess yun siya. Ayan, Princess Agri Supply. Sa may Ilocos Norte na naman tayo. Ay. Wow! Ilocos Norte! Hello po sa mga taga Ilocos Norte. Shout out po sa inyo dyan, sa ating mga backyard racers. Available po ang ating produkto dyan sa may poblasyon, Pagudpud, Ilocos Norte. Uy, nakapunta na ako sa Pagudpud, ah. Ganda ng lugar dyan. Merong beach dyan sa Pagudpud na kitang-kita mo na yung isla ng Paywan. So, ayun. Poblasyon, Pagudpud, dyan sa Pagudpud Beach, Ilocos Norte. So, ang JKS Agricultural Farm Supply, andyan po dyan sa Pagudpud. Sa mga Barangay Ligaya, Pagudpud na naman tayo sa Ilocos Norte, ang Kale Daniel Agricultural Products Trading. Sa Barangay Bani, Bacara, Ilocos Norte. Ayan, nakarating din ako sa Bacara. Diyan kami nagstay, sa Bacara area. High school pa ako that time. Kasi nakapag-join ako ng isang competition po sa Science and Technology sa school. So, isa po ako sa napalad na nakapunta sa Bacara para po i-defend ang aking science project that time sa Bacara. Ayan. Okay, dyan na naman tayo sa barangay. Ay, kuya, pakibalik sa Bacara. Hindi ko nabasa ang Agrivet Supply sa Bacara. Ayan, sa Bacara, Ilocos Norte, ang Garcia Agricultural Supply. And next, dito na naman tayo sa may Barangay Juan Solsona, Ilocos Norte, ang John Rich Yohia Poultry Supply. Hello po sa inyo lahat. At saka sa may Barangay Nagsanga, Pasukin, Ilocos Norte, ang Monas Farm Supply. At dyan po sa mga Barangay 2 Apaw, Barangay 2 Apaw, Pidig, Ilocos Norte, ang Quevito Farm Supply. Ayan. Lahat po yan ha, mga ka-agri, sa province of Ilocos Norte. Punta na naman tayo sa province of Cavite, sa lugar ng Region 4A. Ang province of Cavite. Diyan po tayo sa may bayan ng Imos, Cavite, ang Aiden Poultry Supply. Sa may Dasmariñas City, Cavite, ang Pet Chuchay Poultry Supply. Sa may Bacoor, Cavite naman, ang RD Sabiri ABS Poultry Supply. Sa may Tanza, Cavite, ang Jordan Poultry Supply at saka Pet Hood Poultry Supply. Sa may Naik, Cavite naman, ang Sad Square Poultry Supply. Sa mga taga Naik, Cavite, hello po dyan sa inyo. Punta kayo sa Naik, Cavite. Hanapin niyo po ang Sad Square Poultry Supply. And then, ano yung isa kuya? Baba, please. Dito, hindi pa, sa Naik. Sa Naik, ayan, ang Vincent's Poultry Supply at Efren Tasoy Agrivet Supply. And next is sa sa may Indang, Cavite, ang Lorenzo Poultry Supply. Siguro Lorenzo yan siya. And then sa Alfonso, Cavite naman, ang Ryzen Riches Rice Store and J. Del Poultry Supply. So, yan po ha, sa probinsya po yan ng Cavite. So, kailangan po ninyong punta po kayo sa mga nabanggit namin ng mga Agrivet stores kung saan po kayo na lugar. If ever po hindi po namin nabanggit yung mga probinsya kung saan po kayo ngayon located, ay available po tayo sa Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas. At wala pa po kami sa Rizal at ongoing po ang aming distribution dyan sa Quezon Province. Dyan po sa Southern Luzon, dyan po kami sa Ilocos, Region 1, Region 2, dyan sa may Cagayan Valley Region. At dyan po sa may Cordillera Administrative Region, dyan po sa Mountain Province at saka sa Benguet, Baguio City. Yan, available po ang ating produkto. King's Vitaplus, Panamox, at saka Intenso Worms to Go. And sa mga, if ever po, pumunta kayo sa Agrivet Store at hindi po available,
pwede po kayong mag-order sa amin online, okay? If ever malayo po kayo sa Agrivet store, pwede niyo po kami i-message aming King's Vita Plus Animal Feed Supplement Facebook page. Andyan po yung FB page namin. At message nyo lang po kami para i-cater po yung mga order, or hanapin nyo po kami sa Shopee. Hanapin nyo po ang KBM Agrivet Lines Store. Diyan po makikita ninyo ang aming mga produkto. Message nyo lang po kami ha, para po ay ma-deliver at ma-accommodate po namin yung mga order. Ma-deliver po namin yan siya COD via LBC. Ang sa Shopee po, COD po talaga yan siya. At pwede rin po COP or cash on pick up, depende po sa branches na sa LBC branches na meron po kayo dyan sa inyong lugar. So ayan, kayang-kaya po naming abutin ang inyong mga produkto basta accessible po sa ating mga riders. Okay? Wala po talagang problema basta accessible po sa mga riders. Okay? At yan po! Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Umabot na ba tayo ng 1 oras o malapit na? Ayan, no? I think I have to say goodbye. Kasi baka kung nasobra ako ng 1 oras, ay baka magalit na naman ang ating operator dito sa radyo. Ay, joke lang Kuya Alex. Wala biyadjud ka na suko. Thank you po sa lahat ng mga sumama sa akin ngayon sa ating balitaktakan. Sumabay po sa atin ngayon sa ating Agri-Chika at Agri-Balita. Hanggang bukas po muli mga ka-agri. Dito lamang po sa nag-iisang programa para sa agrikultura. Wala nang iba pa. Oh yeah, bukas nga. Oo, bukas. Hanggang bukas po muli. Dito po sa ating programa. Wala nang iba pa. Agri-Senso sa agrikultura. Aasenso ka. Claratita here pala. Bye-bye. Sabi ko nga, bukas. Anong meron bukas? Bukas pa nga. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang Agri-Senso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.